Iniaaldo ng AJHS Teatro Bagong Tao kasama ang Kagawaran ng Filipino, ang AJHS Artist Society, at ang Sanggu SSC Creatives. Isang tulang inspirado mula sa tulang Hoy Boyet, tinatawag ka na, hating gabi na'y gising ka pa pala ni Tony Perez. Ito ang tula, Bagong Tao, epiko ng kabataan. Sa umagang gising na gising ang lahat. Tulog na tulog ang aking diwa. Sa gabi naman ang bawat tao ay nahihimbing. Nananatili ang diwa kong gising na gising. Tanging ang kadiliman lamang ng gabi ang nakapagpapayapa ng aking isip. Inilaloy ako nito sa mundo natin kay saklat. At inihahadil ako sa mundo ng aking pangarap. Ito ang tabing ng aking isip na pinipintan ko ng aking halaya sapagkat isinusulat ko rito ang pangambat agam-agam ko. Sa aking tinatahak na landas tungo sa paparating na bukas. Sa kabila ng aking mga sugat, sa kabila ng aking pagdaramdam, ito ang nagbibigay lakas sa aking bawat araw na harapin ang parating mukhang iliway-way. Agam-agam ang kamatayan. Nakikiraman kami lahat sa pagkamatay sa isa-isa mga mga. Alam namin na sa puso ko, dala ng pagpano ng mahal sa buhay. Naging malatag at roman. Mabuting mahinahon ka kahit nangyari ito. Asahan Asahan mo, mo, kasama mo rin kami sa pagkamis. Ama ko, pinangako mo sa akin ni Hayley Laban. Ipinalako mo sa akin ang sakit mo'y maliit na pagsubok lamang. Tutulungan mo ba akong mag-gitara? Tutulungan mo ba ako sa mga assignment ko? Papasahin mo ba ang mga aklat na sinusulat ko? Panonoodin mo ba ang pag-akyat ko sa senior high? Sasabihin mo ba sa akin? At sasabihin ko pa sa iyo mga laman ng ating puso? Panahong dumarating pa lamang ang mga Kastila sa isang gawa-gawang bayan ng ngalan ay Banran. Namumuno ang isang mahusay na pinuno na tinitingala bilang maharlikang mayuno. Siya si Datu Pulon. Mga kababayan, ay pagkasundo na ang bayan ng Tondo sa mga dayuhang mananakop. Huwag mababahala, tayong lahat ay magtatanggol sa bayang ito. Ang lahat ay maghahanda. Bata man o matanda, lalaki man o babae, maging mga alipin sa gigilid. Sapagkat sa kabila ng ating mga pagkakaiba, tayong lahat ay mga anak ng bayang ito. At bilang kanyang mga anak, tungkulin natin ipagtanggol ang ating ina. Kaya mga kababayan, humayo na at maghanda sa paparating na digmaan. Ang magiting na si Datu Pulon ay ama ng dalawa. Ang si Aglaw ay panganay ng 3 tanon.
Ako ang nauna! Ako ang nauna! Si Bulan naman ang pangalan ng bunsong marunong. Napakahusay mo talaga, kuya. Napakahusay man kaya. Gusto na ang pag-iyak kapatid. Lalo lamang ito. Alam mo naman, kuya, na kahit magsalay pa ako, hindi ko maaabot ang iyong husay. Sapagkat sumusuko ka agad. Ikaw ay lalakas din. At ka ng ating ama. Siya naman, paghala. Hindi kita naman sa palakasan. Sa pagdating ng panahon. Sa ngayon, tayo kaya ma. Bukatin mo pa ang mga kalakal niya. Ikaw na lang. Nahangaan ng bulan ang aking lakas ng kanyang kuya. Pinagigiliwan nila lang ang kapustusan ng bunso. Lumaki ang magkapatid na malapit sa isa't isa. Ngunit, magbabago ang lahat. Isang masilimuot na araw. Buhay ang iyong kapatid. Walang malay, ngunit buhay. Hinayaan ko siyang dalhin ng mga kalakal mag-isama. Bagaman batid kong naglipa na ang bakuan, ang buhay sa kanyang dadaanan. Yan ako ang aking pinakamamahal na kapatid sa kapamakan. Kahit kasama mo pa siya, itinakda ng kapalaran na magtatagpo ang landas mo ng buhaya. Sinamahan ko lang siya. Hindi siya masasagpang. Patayin muna ako ng nilalang na yun bago niya masaktan ang kapatid ko. Kahanga-hanga ang kapatid. Subalit, pagmunihan, buong panahon ba ay makakasama ka ni Bulan upang maging kasangga niya sa kapahamakan? Ngunit turo po ninyo sa amin na tungkulin ko bilang nakatatandang kapatid na kain si Bulan na nakababatang kapatid ko. Akayin oo, datakwa hindi buhati. Magbigay ng payo, gabayang mabuhay ng mabuti tungkulin ng mga nakatatanda ang mga yan. Adlaw, kailangan mong turuang harapin ni Bulan ang kanyang mga laban. Pagtibayin ang kanyang dibdib. Harapin ang kanyang mga laban, tumindig para sa kanyang sarili. Dahil darating ang panahon na mawawala ako sa tabi nito. At mawawala ka sa tabi niya. Mas mahina pa sa porselanang Chino si Bulan. Malaki ang pagkakataon na mabasag si Bulan kung hindi na matututulang harapin ang kanyang mga laban. Kung sa buhayan pa lamang, ay talo na siya. Paano na kung mga dayuhan na may katakot-takot na armas na ang kanyang kaharap? Kinakailangang harapin ni Bulan ang sakit. Yan, magkahanda sa kanya. Mabigat sa aking loob. Subalit, naiintindihan ko na ang aking tungkulin na. Magmula ng araw na yun, nagkaroon ng buwang sa magitan ng mga kapatid. Naglahong malayo ng pagkalingan ni Adlaw sa kanyang kapatid. Kapalitan ng matatalim na salita at mahahamping dawok. Naglahong din ang dating angking sigla ng usmos na simulan. Kapalitan ng pagkaluhang pagkalito at paghihimutok. Kasabay nito, nagsimula na ang pagsasanay para sa pagkikipagdigma ng bayan. Ha! Simula na! Matatalo ka ngayon, kaibigang balo. Mananalo ako. Sige, bilis! Bago! Hoy! Nanalo ka! Kahit na sa niya sabi ko. Walang Magaling kapuluhan ko ko sa na. na ito. At bakit naman balo? Sapagkat pag kahit sinong duyuhan makalabas sa akin, kung takain lang o babagsakin ang moo.
Kahangahanghang iyong kagitingan, kaibigan Bano. Kahangahang kahibangan. Dumi na kalabangin nilalabas ng bungangan nitong Dumi ng kalabaw, tama naman. At saan naman galing yung matasim na paratang tibigay? Hindi mo ako matalo-talo sa pagsasari sa labanan. Tapos ihahayag mo makakaharap mo ang mga mananakop. Nakapaglamo ko sa kaawa-awa mong larawan kabigang kaling. Kaya, wag man kaya ko ng paso kahit sino. Binigay ko pa rin siyang panalo. Kahit sino, kaya mo ilang paso. Kahit sino. Ha? Nariyo ba yun, kaibigang Adlaw? Kahit sino rayo, kaya ni Banong talunin. Kung gayon, ipakita mo ang ipinagmamalaki mong mga salita. Oo, tamanod ako. Dahil, Pinay kang nalampas kaibigan Bano. Kung ikaw ang batay na mog ng madal, batay tayong lahat. Napakasarap mula rito sa lupa. Hayaan niyo na muna akong maibing bago magsimang pagsasanay. Marito kang ha. Kaibigang Adlaw, kaibigang Banong. Kaibigang Adlaw. Alam mo, napagbasdahan namin ang paglamig na iyong pakikitungo sa iyong kapatid. Hindi namin sukat akalain na makakaya mong dulutan na matinding sakit ang iyong kapatid sa pagsasanay. Tila namatay ang apoy ng tuwa sa loob ni Bulan. Mamatay ang tuwa. Mabuti! Tuwang iyon ang papalambot sa kapatid ko. Ha? Nasaksihan namin siya nung lumaka mag-isa. Matapos ang pagsasanay, isang araw, hihingin sana namin magbukas ng puso. Sa mga pagsasanay pala, ay nadudurog na siya. Paano pa kayo kung nasa totoong laban na siya? Eh di, wala ng paso ni siya katulad ng kaibigang natin si Banong. Nagparaya ako din ng paso. Nakala ko ikaw ay magiging Bukas na ang malayaw na pagturing ko sa akin. Walang mabuting idinulot ito. Tanging sakit ang makapagpapatibay kay Bulan. Ha? No? Ano? Kaibigang Banong? Bulan? Ya? Nag-isa ka na naman. Ama, hindi ko na po makilala ang aking kapatid. Mula nung magsimula, yung aming mga pagsasanay ay tila ninanais talaga niya akong pasaktan. Tila namuo ang matinding galit sa loob niya nung hindi ka na akong papatay ang buhaya. Talaga po bang kamundin-hindi ang aking hinaan, Ama? Masasakit man ang ikinikilos ni Adlaw. Kasi siguro akong pag-ibig ang papagalaw sa kanya. Ngunit, Ama, matatawag po ba talaga itong pag-ibig kung ito'y nakasasakit? Ang pagsasadyang magdulot ng sakit sa kapwa, hindi kailanman maituturing na pag-ibig. Tatapo ang pagpiring sa mata ng kapwa sa katotohanang puno ng sakit ang daigdig at hindi rin maituturing na pag-ibig. Ngunit, di po ba pwedeng mabuhay na lamang sa isang mundo puno na lamang ng tuwa? Nalalim sa sakit. Saklap na realidad ang sakit at kamatayan. Nais mo bang kausapin ko ang iyong kapatid tungkol dito? Huwag na po, Ama. Aking sisikapin na lang po siya sa atin ang pinagmumulan niya. Mabuti pahayag. Nakatitindig ka sa iyong sarili. Kung gayon ay mahusay din ang pamamaraan ni Adlaw. Hindi yan tama. Ayaw na at magsisimula na ang pagsasanay. Mga kabataang mandirigma! Harapin ang inyong mga katuwang! Kuya, maaari bang magtitipang muna sa mga lagong po ngayon? Nag-clear po kasi yung katawan ko mula sa huli nating pagsasanay eh. Kung nais mong maiwasan ito, gamitin mo ang iyong bisig upang ipagtanggulan ang sarili. Ngunit kuya, ang sabi niya ba dapat may pagtitipangin sapagkat ito'y isang pagsasanay lamang. Walang pagtitimpi ang mga dayuhan
Bakit na? Ayoko Hindi na! nakikinggan ng mga dayuhan ng iyong mga daing! Gusto na! Hindi mo maaabot ang rurok ng lakas. Kung inuuna mo ang salita. Kung inuuna mo ang luha! Ikaw naman inuuna mo yung kamabagong ng patatenga. Ulit ka na ba sa aking kalagayan, kuya? Ikaw ata ang bulan. Sa katotohanan, hindi ako palaging nandito upang ipagtanggol ka! Kuya? Kuya? Kuya! 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 Sinabi ko, magtigil na! Ano? Kali, Balog, galing sa pinakamalapit na panghilot si Bulan. Nakatulong po ba sa labas ng bayan? Kung hindi kayang ilumin ng mga hilot si Bulan, ayaw na. Anak, kailangan mong matutong magtimpi. Ang pagtitimpi ay maaaring makapatay ng isang tao sa labanan naman. Nakababata kapatid mo, parang to, hindi ka laban. Ama, nananalig ako na dumadaloy lamang sa dugo ni Bulan at dugong dumadaloy din sa loob ko. Sa loob po ninyo at may dalang lakas ang dugong yan. Hindi po yan lalabas kung walang tutulak sa kanya. Mapapatay mo lang yung kapatid bago mo pa may palabas sa kapangyarihan yan. Mahalagang maihanda sa sakit ang mababata sa ating tama. Subalit kasabay nito ang mapagkalinang haplos ng pagkakilala. Tingin niyo po ba'y talagang may dinadaramdam ko ni Bulan ang sakit na itinulog ko sa kanya? Siya ang tanungin mo. Kausapin mo siya puso sa puso. Kung kasalitan mo na sa pusong ipinukuskus niya buong buhay niya, iyan ang nagdala sa kanya sa panganib. Adlaw ang pinakamahusay na pinuno, hindi lamang mahusay sa paglaban. Mahusay din siyang kapag-usap puso sa puso. Ama, Iyan ang nakatakda sa'yo. Iyan ang iyong kapalaran. hindi ko ninanais maging dato, Ama. Hindi ko ninanais mamuno. Kung ayaw mong mamuno, anong gagawin mo sa kapangyarihang ipinagdala sa'yo ni Bathala? Hindi ko mamagabayan ng maayos yung kapatid ko. Buong bayan ng banal pa. Tulad ng angking paniniwala mo sa kapangyarihan ni Bulan, naniniwala rin ako sa aking kakayahan mo. Tunuan ang bayan ng banal. Salamat sa tiwala, Ama. Dumating ang araw na pinangangabahan, namataan sa karagatan ng barko ng mga dayuhan. Kaya naghahanda ang kalalakihang nasa sumbulang sa tabing dagat na dalaungan ng paparating na kaaway. Natasan din ang mga kabataang madirigma kasama na rito ang mga nasa hustong kulang na kababaihan ng palibutan ng buong ng bayan ng banal. Natasan din siya lang na maging dato ng tanggulan. Samantalang minasamaad ni Adlaw ang kautosang manatili sa bayan bilang pinakamahusay na mandirigmang kabataan. Naniniwala siyang kaya niyang makipagsabayan sa labanan sa tabing dagat. Kaya lingid sa kaalaman ng lahat. Iniwan niya ang kanyang tungkulin bilang pinuno. Kuya! Kuya! Hoy, kuya! Saan ka tutungo? Bulan, bakit ka nandito? Mapangarap ang paparating na kalaban. Bumalik ka na! Kuya, kailangan mo na din bumalik sa banal. Wala kaming dato doon. Hindi kailangan ng dato sa banal kung nagapin ang mga kalaban bago pa sila dumating. Kuya, totoo nga. Totoong tungo ka sa pulong sa dagat. At para saan? Para matakasan mo ang iyong kapalagang maging dato ng banal. Para may sa buhay mo ang bansag na pinakamakapangyarihang bata mandig ba? Hindi rin naman kita magpipilit na bumalik sa banal. Ngunit hindi mo pwede akong pigilan pa pumunta sa labanan. Kuya! Kuya! Sobra ng pagmamataas mo, kuya. Hinahamak mo na ang utos ng ating ama. Saan nagmumula ang katapangan mo ngayon, kapatid? Kahanga-hanga. Subalit mas maganda siguro kung gamitin mo yan sa pagtanggol ng moob. Sumat na ang paghahamak mo sa akin, kuya. Kung gayon, manda ka na rin tumangis mula sa sakit.
pagsabog sa tabing dagat. Sima, nagpatuloy ng mga kapatid sa tabing dagat. Ngunit pagdating nila ay tapos na ang labanan. Hindi nila sukat akalaing masasaksihan ang tagpo sa tabing dagat ng kanilang lalagnan. Pagaman pinakhandaan ng lupos ng hukbo ni Kulon, ang lihim na pagsugod ng mga nanakot ng Espanyol. Tagumpay na nasakop ito ng mga Kastila. Samantulay ang mga katatubong ng Tagalog. Kaya kahit anong inaasahan, sa kahit anong digmaan, nagkulay pula ang dagat na pinagdakusan ng laban. Namatayang lahat. At kasama na rito ang magiting na sinagong Kulon. Kay bilis ng kanilang pagkilos. Napabagsak nila mo! Napabagawasak ito! Kailangan natin pagpatuloy palis. Pagput niya tayo. Ngunit, Makababalik pa tayo sa banal? Sa isang iglap, nawalang lahat. Ating bayan, ikaw ang narigma, ating dado. Ikaw na, at ang bagong dato ng banal. Ano na ang gagawin natin? Datuhan daw. sa kabundukan, ang kabundukan ng pansamantala nating kaligtasan. Kuya, Ngunit, Paano? Si Ama, paano ang ating mga nasabing kababayan? Anong gagawin natin? hayaan na lamang sila sa banayad na dagat. Paano lang ako? Ama ko! Wala nang plug para sa kainaan. Punta na ako mag-iiyak. Kung ang paglulok sa pagkasamahan sa bayan sa ating Ama ay isang kahinaan, pasayaan mo na ako maging pinakamahinang tao sa buong mundo. Kuya! Kuya! Panahong nadadalaw ni kamatayan. Dalawang panig ang nasusugatan ng matalas niyang kalawit. Ang namatay at ang namatayan. Ang una, tulang naglaw na sa hipapuwid. Umiiwan ang masinsinang mga balat, ang mga atpang pangangarap, ang mga taimtim na pag-asa at pagdidilip.